Isipin mo ito, naglalakad ka daw sa isang baybayin, tapos kasama mo si Jesus. Okay. Mabigat agad Oo, seryoso ito. Tapos, may iniwan kayong lambat sa dagat. Pero paglapit nyo, imbes na kayo yung kukuha ng huli, nakita nyo na pinagkakaguluhan ng napakaraming tao yung lambat ninyo. Wait, parang ninanakaw yung huli nyo. Yun nga yung iisipin mo kinukuha nila yung mga isda. At hindi lang simpleng isda, kasing kulay daw ng bahagari. Oh wow, ang weird nung detalye na yun. Sobra. Tapos, imbes na magalit si Jesus sa panaginip, sinabi niya sa'yo na isigaw sa mga tao na paghati-hatiin yung mga isda. Parang, sige, kunin niyo lang. So binigay na lang bigla. Exactly. O kaya naman, isipin mo ito panibagong panaginip naman. Naglalakad ka sa isang napakalapad na highway, as in 10-lane highway. Okay. Tapos, pagod na pagod ka daw at sa bawat hakbang mo, inuluwa mo yung sarili mong mga ngipin, tinatapon mo sa kalsada. Aray, wait, nakakanerbiyos yung ganyang panaginip 'Di ba? Nakaka-stress. Pero ito yung catch. Ito yung mga literal na panaginip na itinuturing din na mga mensahe ng isang individual na nangangalang Narciso Ulalo. Yung mga documents natin for today? Oo, kaya ikaw na nakikinig sa amin ngayon, maghanda ka. Kasi ang nakalatag sa mesa natin sa pagsusuring ito ay isang napakakakaibang koleksyon. May mga Facebook posts, mga written documents, at transcript mula sa mga Zoom meetings ni Narciso. At matagal na itong mga ito, di ba? Oo, ang petsa nito umaabot mula 2013 hanggang Abril 2026. At ang misyon natin ngayon ay intindihin kung paano niya kinukuha yung mga tila magulong espiritual na panaginip na ito. Tama. At kung paano niya ginagawang framework? Exactly. Ginagawa niyang radical at modernong pilosopiya tungkol sa artificial intelligence, social media, at yung mismong kahulugan ng kalayaan ng tao. Kaya, okay, himayin natin ito. Ang nakakabighani rito ay hindi lang tayo nagbabasa ng isang simpleng diary ng mga panaginip Anong ibig mong sabihin? Kasi kapag tiningnan natin yung source materials, nakikita natin yung proseso ng isang tao na gumagamit ng mga sinaunang metafora, yung lambat, dagat, isda. Oo, mga classic imagery. Tama. Ginagamit niya yon para bigyan ng kahulugan yung napakakomplikadong aspekto ng makabagong digital na buhay natin. Oo nga, no? Parang ina-update niya yung meaning. Oo, at hindi natin layunin dito na patunayan kung galing ba talaga sa kalangitan yung mga panaginip na ito. Wala tayo sa posisyong na yon. Siyempre, impartial tayo dyan. Ang mas mahalaga ay kung paano niya idinidisenyo yung pag-iisip niya, kung paano niya inilalapat yung mga konseptong ito sa tunay na buhay. At kung bakit napakaraming tao sa mga Zoom meeting niya ang seryosong nakikinig sa kanya. Nakakagulat nga yung dami ng sumasali. At bago natin magets kung bakit sumusunod ang mga tao sa mga interpretasyon niya, kailangan muna nating balikan yung pinakapundasyon niya. Yung mismo core na mission niya. Oo, bakit nga ba siya nagbabahagi ng mga ito sa publiko? Sa isang dokumento mula pa noong June 25, 2013, naglatag si Narciso ng isang napakasimpleng framework. Ano raw yung nakalagay doon? 3 lang daw ang hinihingi ng Diyos sa tao. Tinawag niya itong 3 P. Okay, 3 P. Ano-ano yun? Pagsisisi sa kasalanan, pagbabago sa maling paniniwala, at yung ikatlo na siyang pinakasentro ng posisyon niya, ang lubos na paniniwala na siya, si Narciso, ay ginagamit na kasangkapan para iparating ang mga mensaheng ito. Teka, bago natin lampasan yan, kailangan nating pansinin yung matinding bigat ng pangatlong P na yan? Bakit? Anong meron doon? Kasi sa sandaling sabihin ng isang tao na siya ay isang kasangkapan o mensahero ng Diyos, inilalagay niya yung sarili niya sa isang napakadelikadong posisyon. Gets. Kasi parang ikaw na yung mouthpiece. Exactly. Bawat salita, bawat panaginip mo, nagkakaroon ng bigat na spiritual. Tapos kapag ganyan kalaki yung inaako mong responsibilidad, karaniwang kasunod niyan ay yung matinding pressure. Pressure na maniwala yung iba sa'yo. Oo, pressure na pilitin mo yung ibang tao na maniwala sa'yo. Kasi kung hindi sila maniwala, pakiramdam mo na bigo ka sa mission mo, di ba? Oo nga, parang nag-fail ka. Pero dyan nagiging kakaiba yung approach niya Parang naiba. Kasi sa isa pang dokumento, meron siyang inilabas na babala
na literal na nag-aalis sa kanya nung pressure na yun. Nakasulat doon na kung hindi maniniwala ang mga tao sa pinararating niya, mangyayari at mangyayari pa rin ito. Para lang mapatunayan ng totoo yung sinasabi niya? Oo, mangyayari daw para mapatunayan siya. Pero ang pinakamabigat na linya roon ay, pero huli na ang lahat. Oh, wow. Ang bigat niyan. Kaya ang panawagan lang niya sa mga tao, dalawang salita lang, laging handa. Parang, isipin mo, isa siyang weather forecaster. Okay, sige. Paanong weather forecaster? Ibinabalita niya na may tatamang signal number 4 na bagya bukas. Hindi kanya pipiliting mag-evacuate, hindi siya makikipagtalo sa'yo kung gusto mong mag-picnic sa labas habang bumabagyo. Bahala ka sa buhay mo. Ganun. Exactly. Trabaho lang niyang sabihin na uulan at babagyo. Bahala ka na sa buhay mo kung gusto mong magdala ng payong o magtago sa bahay. Baka higit pa sa pagiging weather forecaster ang ginagawa niya dyan eh. Paano mo nasabi? Kung pag-aaralan natin yung sikolohiya ng pamumuno, lalo na yung pagiging isang mensahero, yung pagtatakda ng ganitong mekanismo ay isang napakatalinong depensa. Depensa laban sa pagkakabigo. Oo. Isipin mo, kung ikaw yung propeta, tapos hindi nakikinig ang mga tao, madaling makaramdam ng guilt eh. Madaling mabaliw sa pag-isip na kasalanan mo kung bakit napahamak sila. Sa bagay, ikaw yung nagdala ng mensahe tapos inignore ka. Tama. Kaya sa pamamagitan ng pagsasabi na mangyayari at mangyayari ito, maniwala man kayo o hindi, literal niyang binubura yung burden of persuasion. Ipinapasa niya yung responsibilidad. 100%. Ipinapasa niya yung ahensya sa tagapakinig. Ito yung nagbibigay sa kanya ng kalayaan na magpatuloy lang sa pag-vlog at pag-zoom ng walang halong desperasyon na makakuha ng validasyon. Kaya pala ganoon kagaan ang loob niya eh. Kahit nagbabahagi siya ng napakalalaking konsepto gaya ng nangyari noong Abril 17. Ah, yung panaginip na binanggit mo kanina? Oo. Dito na tayo papasok sa mga mismong panaginip niya. Ngayong na-establish natin na wala siyang pakialam kung maniwala ka o hindi, paano niya nakikita yung sarili niyang papel sa pagpapakalat ng impormasyon? Balikan natin yung lambat at yung mga isda. Sige, naglalakad daw si Narciso kasama si Jesus papunta sa dagat kung saan may iniwan silang lambat. Pagdating nila, napakaraming tao ang nakapaligid. At kinukuha nila yung isda mula mismo sa loob ng lambat, di ba? Oo, sa mismong lambat nila. Ano mo, sa pananaw ng ordinaryong tao, lalo na sa mga mangingisda, kapag gumuha ka ng isda sa lambat ng iba, pagnanakaw iyon eh. Oo naman, trespassing yan eh. Mayroong pag-aari o ownership dun sa lambat na yon kasi pinaghirapan nilang itanim yon sa dagat. Dito na magiging sobrang interesante ang usakan natin ngayon. Kasi binaligtad ni Jesus sa panaginip yung buong ideya ng pag-aari. Anong sinabi niya kay Narciso? Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo sila dahil kailangan niya nila. Tapos, nang makita nila na inililipat ng mga tao yung mga isda sa sarili nilang mga lalagyan, Yung parang maliliit na lambat daw. oo, nag-utos pa si Jesus na isigaw sa lahat na paghati-hatiin yung mga isda para umabot sa iba pa. Parang konsepto ito ng open source software eh. Open source, paano mo na-connect doon? Kasi 'di ba sa open source, gumawa ka ng code pero hindi mo itinago yung copyright. Hayaan mong kunin ng lahat, i-copy, i-paste at i-distribute ng libre sa buong internet. Alam mo, medyo makibat na iiba ng kaunti sa simpleng open source yan. Paano? Kasi sa open source, madalas hinihingi pa rin yung credit eh. Yung pagkilala kung kalino galing yung original na code. Dito sa panaginip niya, yung mismong ideya ng pinanggalingan ay binubura pabor sa radikal na pamamahagi. Walang credit-credit, bigay lang ng bigay. Oo, at alam natin na ito yung eksaktong interpretasyon nila dahil sa transcript ng Zoom meeting nila. Yung kay Melodina. Tama. Ipinaliwanag ng isang participant na si Melodina at sinang-ayonan ito ni Sir Nars na ang lambat at dagat ay direktang kumakatawan sa teknolohiya. Grabe yung talo ng metafora ha, mula dagat naging teknolohiya. At yung mensahe niya. Pero hindi lang iyon ordinaryong isda, 'di ba? Nabanggit ko kanina, makukulay daw yung mga isda. Parang rainbow na may blue, green at yellow stripes. Oo, napaka-specific ng kulay. Tapos, may nakita rin siyang parang baha ng isda na bumababa mula sa bundok at mga batuhan. Aaminin ko,
Medyo na-lost ako nung una ko itong nabasa. Bakit rainbow fish? Bakit may baha sa bundok? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan ng pagkalat ng impormasyon sa internet, napakalinaw ng ibig sabihin ng mga detalyeng iyon eh. Sige nga, paano? Bakit rainbow fish? Kasi hindi iisa ang kulay, sumisimbolo ito sa pagkakaiba-iba ng demografiya. Parang diverse audience. Exactly. Ito yung mga bata, matanda, iba't ibang relihiyon, at iba't ibang nasyonalidad, Pilipino man, Ingles o Indian. Ipinapakita ng panaginip na ang internet ay hindi namimili ng uri ng tao. Lahat pwedeng makatanggap ng mensahe. Ang galing. Paano yung baha ng isda mula sa bundok? Ipinaliwanag mismo ni Narciso sa transcript na yung bundok at batuhan, kumakatawan yun sa mga maingay na platform. Tulad ng ano? Tulad ng YouTube, Twitter, at yung mga vloggers na nagsisilbing tulay. Sila yung nagdadala ng impormasyon mula sa sentro papunta sa mga malalayong lugar o remote areas. Wow! Nakikita natin dito yung isang pananaw kung saan yung spiritual na gawain tuluyan ng umalis sa 4 na sulok ng simbahan. Pumasok na sa algorithmic feed ng bawat smartphone. Oo, naging digital evangelization talaga. Naipaliwanag mo ng napakaganda. Pero alam mo, kung ano yung nagustuhan ko sa Zoom transcript na yan, Kalindon, sa gitna ng lahat ng malalim na teolohiya tungkol sa AI at pandaydigang pagbabahagi ng impormasyon, biglang isiningit ni Narciso yung isang napaka-human, napaka-relatable na kwento tungkol sa sarili niya. yung nung estudyante pa siya, Oo, napansin niya kasi sa Zoom meeting na parang maraming tahimik. oo, yung laging nangyayari sa mga Zoom, walang gusto magsalita. Tama. Naisip niya na baka alam naman ng mga kasama niya yung sagot, pero nahihiya lang silang mag-unmute. Kaya kinuwento niya na noong bata siya, tuwing may tanong ang teacher at alam niya ang sagot, sobrang gigil daw siyang sumagot. Umaabot pa raw sa punto na tumutungtong siya sa upuan, di ba? Oo, tumutungtong sa upuan para lang mapansin. Tapos kapag iba yung tinawag at tama yung sagot ng kaklase niya, sasabihin niya, yun nga ang sinabi ko yan ang sagot ko. Nakakatawa. Pero isa itong napakahusay na pamamaraan ng pagpapatakbo ng community eh. Paanong naging pamamaraan yun? Parang nagpapatawa lang siya. Hindi lang siya para magpatawa. Pinapababa nito yung antas niya bilang leader upang pantayan yung mga tagasunod niya. Para mas approachable siya. Exactly. Ipinapakita niya na yung pananabik sa pagbabahagi ng kaalaman, yung gigil na tumuntong sa upuan, ay isang natural na reaksyon kapag may hawak kang katotohanan. So parang sinasabi niya na huwag kayong mahiya mag-share. Oo, sinasabi niya sa komunidad na huwag kayong matakot magsalita sa Zoom dahil ang impormasyon ay hindi sa akin. Gaya nung isda na hindi naman talaga pag-aari ng nag-iwan ng lambat. At doon talaga tayo dinadala ng buong diskusyon na ito sa issue ng pagmamayari. Nakita natin kung paano binasag ni Narciso yung ilusyon ng pagmamayari sa impormasyon. Walang nakakaangkin sa katotohanan. Tama. Pero paano kung dalhin natin yung parehong prinsipyo sa mas maselan at mas personal na aspeto ng buhay natin? Saan natin dadalhin? Paano kung i-apply natin yung kawalan ng pag-aari sa ating mga romantikong relasyon? Ito na yung pangalawang panaginip, yung nangyari sa highway. At babalaan na natin ang tagapakinig mo, dito mas nagiging radikal yung pananaw niya. Sobra. Eksaktong nangyari rin ito noong Abril 17. Sa panaginip, naglalakad si Narciso sa isang malapad na highway na halos 10 lanes. Ang lawak naman yan para sa naglalakad lang? 'Di ba? Pero hindi siya makasabay sa ibang tao. Napakabagal daw niya. Bakit? Dahil napansin niya na marami siyang bitbit ng ngipin. Ngipin? Bakit may bitbit siyang ngipin? Yun nga Tapos habang naglalakad siya, hinahagis niya yung mga ngipin ito sa kalsada. Maya-maya, dahil sa sobrang pagod, umupo siya sa tabi. Tapos may lumapit na isang babaeng pamilyar na napagtanto niyang yung dati niyang kasintahan na ngayon ay may sarili ng asawa. Oh, yung ex-girlfriend niya nagpakita? Oo, sinabi nung ex-girlfriend niya sa panaginip, kulang ka sa vitamins, kaya mabagal ang paglalakad mo. Pagkatapos ng ilang interaksyon sa kalsada, niyakap ni Narciso yung ex niya bilang pasasalamat. Nagpasalamat siya.
Para saan? Para sa kabutihan daw nito nung sila pa. Sabay sabing hindi man tayo tinadhana sa lupa, sa paraiso ay magkikita pa rin tayo. Tapos bigla siyang nagising at nalaman niyang nakayakap pala siya ng mahigpit sa tunay niyang asawa. Grabe yung transition na yun ha, waking up hugging his actual wife? Kaya ano ba talagang ibig sabihin nito? Bakit highway? Bakit nandun yung ex-girlfriend? At higit sa lahat, bakit siya nagtatapon ng sariling ngipin sa kalsada? Alam mo, kung titingnan natin yung simbolismo ng mismong panaginip, hindi ito aksidente. May meaning lahat sa psychology? Oo. Ayon sa interpretasyon ni Narciso, yung malawak na 10-lane highway ay kumakatawan sa kalayaan. Malawak ang espasyo, malaya kang punili ng daan mo. Makes sense. Yung pagluwa at pagtapon ng ngipin. Kung pag-aaralan natin yung dream psychology, yung panaginip na nalalaglagan ka ng ngipin ay isa sa mga pinakakaraniwang stress dream sa buong mundo. Stress indicator pala yun. Oo, madalas itong konektado sa pakiramdam ng kawalan ng kontrol, anxiety o pagkabawas ng kapangyarihan. Dito, tinumbasan ni Narciso yung pagtatapon ng ngipin sa emosyon ng panggigigil at matinding galit. Wait, galit kanino? Ng ngipin dahil sa selos? Kapag naghanap ng iba yung iyong nobyo o nobya. Aha, ang galing. Kaya pala mabagal siyang maglakad at kulang daw sa vitamins. Bakit? Anong koneksyon sa vitamins? Kasi imbes na gamitin mo yung energy mo, yung lakas mo para umusad sa sarili mong buhay at sa highway mo, nauubos yung lakas mo sa kakagrind ng ngipin mo sa selos, sa kakaisip kung nasaan yung partner mo o kung sino yung kachat niya. Oo nga, draining talaga yon. Parang ganito yan eh. Para itong isang tao na nag-sign up sa isang free trial subscription. Free trial, okay, explain mo yon. Habang nagde-date pa lang kayo, nasa free trial phase pa lang kayo, wala pang pinipirmahang dokumento eh. Kaya kapag in-install ng kabilang partido yung app at naghanap ng bagong serbisyo, nawawala ka sa katinuan, nagagalit ka. Yung inangkim mo na kahit trial pa lang. Exactly. Pero ang punto ni Narciso, wala kang karapatang maggalit dahil wala ka namang legal o moral na kontratang panghahawakan in the first place. Alam mo, baka higit pa ito sa konsepto ng free trial eh. Ang nagpapabango ng mahalagang katanungan dito ay kung ano ba talaga ang nagtatapos sa kalayaan ng dalawang tao. Oo nga, kailan nagiging opisyal yon sa framework niya? Sa pananaw ni Narciso, naniniwala siya na habang magkasintahan pa lang kayo, nasa highway kayo, pareho kayong malaya, wala kang karapatang maghigpit o magbawal. Kahit matagal na kayo? Kahit pa. Sa katunayan, inididiin niya na hindi niyo ikakasala sa kabilang buhay kung maghiwalay kayo kahit inabot na kayo ng ilang taon. Kaya pala, sa panaginip niya, malaya siyang nakapagpaalam sa ex-girlfriend niya nang walang sama ng loob. Tama. Sinabi pa niya na magkikita pa rin sila sa paraiso dahil naiintindihan niya na noong panahon ng naghihiwalay sila, ginamit lang nila yung karapatan nila sa kalayaan. Wala silang nilabag na batas ng universo. Pero wait lang, paano naman yung mga nagpapakasal sa simbahan? Ayon sa notes natin dito, may sinabi siyang kakaiba tungkol sa mga seremonyang yan eh. Oo, meron nga. Kung nagpakasal kayo sa simbahan, hindi ba doon na natatapos yung highway at nagsisimula na yung pag-aari sa isa't isa? Dito lumalabas yung pinaka-kontrobersyal pero logical na aspeto ng kanyang doktrina. Bakit kontrobersyal? Para kay Narciso, yung kasal sa harap ng pare o sa simbahan, hindi raw yun yung tunay na nagtatapas ng kalayaan. Seryoso? Ano yon? Sa paningin niya, yung seremonyang yun ay transaksyonal lang. Nagbabayad ka lang daw. Kaya nga marami ring naghihiwalay kaagad pagkatapos eh. So, ano yung definition niya ng tunay na kasal? At bendisyon ng parehong magulang ng babae at lalaki para magsama sa isang bubong. Magulang pala ang susi. Bakit daw? Dahil ang pag-ibig, hindi lang daw ito sa pagitan ng dalawang individual. Isa itong pagsasanib ng dalawang pamilya. Makes sense. Mas malalim na bond. Kapag nakuha na yung bendisyong yun, doon lamang tuluyang nawawala yung buong kalayaan at doon pa lamang pwedeng magbawal at umangkin. Habang hindi pa nangyayari iyon, patuloy kayong naglalakbay sa kalayaan sa highway. Ibig sabihin, yung paghingi ng basbas ng magulang, yun pala yung nag-a-activate ng kontrata? Oo, yun ang final stamp. Hanggat wala ayun. Technically, single kayong dalawa. At alam mo, hindi lang niya ito sinabi bilang isang malabong teorya eh. Isinabuhay niya mismo ito.
May anecdote ba siya tungkol diyan? Meron. Nakasulat sa transcript yung kwento niya tungkol sa isang kaibigan niya na nagngangalang Albert. Ano nangyari kay Albert? Noong binata pa raw si Narciso, may girlfriend siya. Tapos nalaman niyang may gusto rin itong si Albert doong sa girlfriend niya. Oo. Sa normal na mundo, aawain mo si Albert, 'di ba? Baka suntukan pa sa kanto yan eh. Oo, magkakagulo talaga. Pero anong ginawa niya? Pinayagan niya si Albert na manligaw. Wait, pinayagan niya yung tropa niya na manligaw sa sarili niyang girlfriend? Oo, kinausap pa niya yung girlfriend niya at sinabi, kung magustuhan mo rin si Albert, sagutin mo na. Madali lang naman humanap ng iba. Sabi pa nga niya, kung gusto mong magkaisda, edi maningwit ka. Grabe. Isipin mo yung antas ng kapanatagan sa sarili na kailangan para gawin iyon. Inalis niya ng buong-buo yung ego niya eh. Radical talaga yung kawalan ng ego. Ipinapakita nung kwento ni Albert kung paano gumagana yung teorya ng highway sa praktikal na buhay. Naintindihan ni Narciso na yung pilit na pagkontrol sa isang tao na hindi mo pa naman asawa, nagdudurot lang ng walang kwentang stress. Sayang lang ang enerhiya, di ba? Sayang lang ang ngipin na iniluwa mo. At kung aatras tayo ng kaunti at titingnan yung buong larawan, napakaganda ng pagkakabuo ng pilosopiyang ito. Sa usapin man ng lambat at mga isda na sumisimbolo sa impormasyon, O sa usapin man ng highway at ngipin na sumisimbolo sa mga relasyon at selos. tama, merong isang malinaw na linya na nagkokonekta sa lahat. Ano ba talaga ang pinakabuot ng lahat ng ito? Ang linyang iyon ay yung kanyang absolutong paniniwala sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa ehensya ng iba. Paano niya ipinaliwanag yun? Sinabi niya mismo sa kanyang mga tagasunod, pantay-pantay tayong lahat, walang nakakalamang. Sa pagbabahagi ng impormasyon, binubuksan niya yung lambat dahil alam niyang wala siyang monopolyo sa katotohanan. Hindi siya nagmamarunong, kumbaga. Hindi. Nagtuturo siya hindi para magyabang o umangkin ng posisyon ng kapangyarihan, kundi dahil may nalaman siyang bagay na gusto niyang ipasa sa iba. Ganon din sa tao eh. Na wala kang monopolyo sa isang individual? Exactly. Wala kang monopolyo sa tao hanggat hindi kayo sumusumpa sa ilalim ng bendisyon ng inyong komunidad o ng pamilya. Ipinapaalala ng buong framework na ito na ang pinakamataas na uri ng pag-ibig, maging sa kapwa man o sa kaalaman, ay yung kakayahang hindi ito ikulong sa sarili mong mga kamay. Nakakapanindig balahihibo kung paano niya napag-isa yung ganitong kalalim na konsepto gamit lang ang simpleng isda at ngipin. Kaya sa puntong ito, gusto kong direktang kausapin ka, ang aming tagapakinig. Bakit ka ba dapat mag-aksaya ng oras na intindihin ang mga pananinig ng isang taong hindi mo naman kilala? Magandang tanong yan. Ano nga ba ang relevance nito sa atin ngayon? Kasi nabubuhay tayo ngayon sa isang panahon ng grabing information overload at pagiging possessive sa lahat ng bagay. Oo nga, lahat na lang gusto nating angkinin eh. Kapag may nakita tayong viral na content, inaangkin natin, pinag-aawayan natin sa comment section. Sa mga relasyon natin, napakabilis nating maghigpit at magtali sa mga taong hindi pa naman natin tiyak kung mananatili sa atin. May sense of entitlement tayo palagi. Tama. Pananaw ni Narciso ay isang kinakailangang sampal ng katotohanan. Paalala ito na ang kalayaan ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa pagkilala na hindi natin pag-aari yung mga bagay, impormasyon at taong dumadaan lang naman sa buhay natin. Alam mo, kapag niyakap natin yung radikal na pagtanggap na ito, nawawala yung pasanin na piliting maniwala ang ibang tao sa atin. Nawawala rin yung matinding panggigigil kapag pinili ng isang tao na maglakad sa ibang lane ng highway niya. Nababawasan yung stress, kumbaga. Oo, nagbibigay ito ng kakaibang kapayapaan ng isip na napakahirap hanapin sa maingay-mating mundo ngayon. Kaya bago tayo maghiwalay at bumalik ka sa anumang ginagawa mo ngayon, gusto kong iwan sa iyo ang isang mapanghamong kaisipan na ibinasa natin sa usapang ito. Ano yon? Kung ang tunay na kalayaan ay nangangahulugan na wala tayong karapatang kontrolin ang ibang tao hanggat walang formal at pinagkasundo ang commitment mula sa lahat ng kampo, gaano karaming galit, stress at pagtatapon ng ngipin sa iyong pang-araw-araw na buhay ang sinasayang mo sa mga tao, mga sitwasyon o kahit mga ideya na hindi mo naman talaga pagmamayari. Grabe, mapapaisip ka talaga. Isipin mo yan hanggang sa muli, buksan ng isip, bitawan ng mga hindi sa iyo at ipagpatuloy ang pagtuklas dito sa ating malalimang pagsusuri.